Kahit saan, panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Mahal, may bago na naman daw benepisyo ang PhilHealth para sa OFW na katulad ko simula April 1. We, hindi nga. Totoo! Ito ang Primary Care Package o PCB1. Paano naman ang aming kooperatiba? Kabilang din ba? Siyempre, Si Aling Goring, nakasali sa sponsored program, kasali ba? sinabi mo pa. Ano-ano namang benepisyo ang kasali sa PCB1? Napakarami! Urinalysis, konsultasyon, lipid profile at marami pang iba. At lahat yan, libre! Naku, bakit hindi mo naman sinabi kaagad? Tayo na at dadaanan ko pa si Kumare para makasama. Para sa kompletong detalye, tumawag sa 441-7442. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Gabay ng OFW International. Isang oras na public service program para sa mga OFW. Tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Radyo Agila. Gabay ng OFW International with Tita Lou Medina. Kasama't kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwina'y naandun ka. Malayo man, nasan ka man, aking pagdarama, kasing ganda. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa. Ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, panglaw sa bagong pangarap. Dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Sa pangungulilay, laging iniisip na at naghihintay ka. Sa aking puso'y agad naglalaho dahil alam kong nandyan ka. 8:06 ang ating oras. Magandang gabi. Hi! Sabado na naman at syempre maririnig ang programang Gabay ng OFW every Saturday night, 8 to 9 po ha. Kasama ko syempre ngayong gabi ang pagbabalik ni Jonas Rivera. Ito po si Tita Lou Medina. Sa pangalan natin mga kasama dito, si Quincy Jones, ang ating executive producer, at syempre si Kuya Eric. Kasama pa rin natin si John Paul Musa. O, kumusta na?
Yan, magandang gabi po. Ako po yung nagbabalik topic dito. pa yan, nga eh. Kumusta po sa mga nakikinig sa atin? Medyo matagal-tagal din. Oo nga, ang iyong pagbabakasyon, alam ko, ay nagpunta ka ng Thailand. Opo. Ilang araw ka doon? Mga almost 5 days. Almost 5 days. Inggit ako, ha? Hindi pa ako napunta ng Thailand kasi pag nakita ko yung mga elepante, sabi ko, yun lang. kung ang Thailand elepante, ano sa Pilipinas? Kalabaw. Kalabaw. Akala ko aso. Nagkalat kasi mas marami. Kalabaw. So, nag-tour ka doon. Alam mo, last week, nagbigay ako ng reminder sa mga nag-abroad, lalo na yung mga first-timer. Kasi nakita ko sa Facebook, meron isang OFW na nawala ng gamit dahil yung kanyang gamit na maleta, cheap-cheap lang. Sabi ko, mag-invest naman sila sa mga matitibay na gamit. Ikaw kasi, alam ko, naka-backpack ka lang kapag bumiyahe. Oo, lagi po tayong travel light kasi para walang problema. Kapag tourist. Kapag tourist. Pero pag OFW, isang batalyon. Oo. Pero sa mga OFW, Tita Lu, maganda rin nag-invest talaga sila sa mga bagahe nila. Kasi gagamitin ng paulit-ulit. diba? Although kasi, Tita Lu, ang hindi na maganda kasi pag masyadong mahal naman yung bagahe mo, kasi yung mga maleta, binabato lang naman sa balibag. Ilang beses na ako nasiraan din yan. Sayang din naman kung masyadong mahal. Pero kapag matibay na matibay, magagamit mo ng ilang beses. May segmento ka, yung usapang pera, usapang negosyo. Usapang negosyo. Mamaya, at permanent na yan, regular na yan. Okay. Huwag ka na layas ng layas. Ang bad news alam nyo ba, ang dami nagre-resign sa NAIA. Parang sa nagre-resign o tinatanggal? Nagre-resign. Taga-abroad. Nagpupunta sila ng Doha, Qatar, Doha Airport at Dubai Airport. Bakit? Kasi ang sweldo nila doon, 80,000 pesos. Starting pa lang yun, monthly Samantalang sweldo nila rito sa Pilipinas 13,000. Bakit natin pinag-uusapan to? Siyempre, apektado tayo, mga bumibiyahe, di ba? So, ang tawag sa kanila ay Professional Aero Bridge Operators. Di ko alam kung anong trabaho nila, pero alam ko sa runway yun, di ba? Yeah. So, parang actually, marami akong mga kaibigan na nasa abroad na. Nasa abroad, na gano'n ang ginagawa, nasa airport, yung mga trabaho nila. Pero dito, baba na sweldo nila. Dito kung ano lang ginagawa. 13,000 as to 80,000 monthly. Ang layo, di ba? So, yun, hindi sila napigilan. So, nag-abroad na po sila. So, naubos na po ba ang tao natin sa airport? Hindi pa, meron na kapalit. Pero syempre, pag ganyang medyo bago-bago pa yung mga medyo training. Medyo hindi pa sanay, hindi pa. Oo nga, baka anong mangyari dyan sa runway. Pero Tita Lu, sana yung mga bago, wag ma-adapt yung dating lumang sistema. Baguhin din. Kasi yun ang magandang opportunity sana makita dyan. Oo, naku, na yan. Bagong dugo So, umpisa lang yan, pero mag-abroad din yung mga yan. Kaya ako na. Ito naman. Pag-uusapan natin, English or Tagalog, okay lang yan, oo. Kasi pinapakahanap ko kay Quincy yung balitang SIM registration, pag-usapan natin. SIM registration? Oo, di ba, yung mga OFW, laging nagiging biktima ng mga panloloko sa text. Ngayon merong proposal, dati na to na i-register na yung mga SIM nila. Di ba sa abroad? Yeah. Isa lang ang pwede gamitin? Registered yun. Oo, di ba, pagpunta mo ng, halimbawa, Singapore, tapos may bibilin ka. Kailangan pakita mo yung passport mo, pabili ka ng SIM. Yes. Bibili ka ng SIM, pakita mo yung passport mo, pangalan mo, ilang beses ka na bumili. Hindi pwedeng lagi. Dito kasi, no, lalo na yung mga babaero, 10 yata yung SIM card. Para di mabuking. Okay, maraming utang. At saka hindi, ang pinaka-nakakatakot kasi dyan, yung mga swindler, yung mga nanloloko, na minsan text ka, o nanalo ka ng ganito, sumagot ka lang ng ganito, magpasa ka ng ganyan. Ang tatay ko nga may nag-text sa kanya, sabi sa kanya, anak mo ako nandito sa US. Ito naman, ate sa US. Sabi niya gano'n, padalhan mo ako ng maraming load kasi nagbibenta ako dito. Ang tatay ko, bigay naman ng bigay. Hindi ba lang tinawagan? Hindi, sorry pa, kulang na yung pera ko. Hindi na aabot ng ganito. Nalaman namin, ganyan ka rin, naging biktima ka rin yan. Karamihan na bibiktima rito, OFW. 18,000? Quincy? Grabe, kailan yan? Di mo lang tinawagan kung sino yung wala pang nag-face. Oo. Napag-aralan ka. Yeah. So, since ganito, kapag ganyang Migrant Workers Day, kapag December, naku, may magte-text na nanalo ka, etc. Hindi naman pala totoo yun. At saka,
Tita Lu, yun nga sinasabi, di ba kahit dati, may na-interview tayo, kapag ang telcos o yung mga companies nagkaroon ng promo, hindi siya regular numbers ang lalabas mga sa'yo. 4 lang. Mga 4 numbers lang. Tandaan nyo po, pag merong mga promo may nagtitext sa inyo na kumpleto ang numbers, magduda na po kayo. Scam yan. So yung SIM registration, pabor po ako dyan. Pabor na pabor. Para kapag yung mga may utang sa'yo, hindi ka mapagtaguan kasi isa lang ang SIM niya. Ano? O yan, babasahin natin yan mamaya. Okay, tungkol din sa ano ng update. Ang alam ko maraming human rights group ang umaangal na naman. Kasi Tita Lu, actually... para invasion of privacy? Yes, kahit sa US, di ba lahat sila registered, lahat. Matatrack nga kung saan ka gumagamit ng credit card mo, kung nasa ang state ka na, kahit sa pakalaki. Pero... ang feeling nila doon, bilanggo sila. Kasi... anong gawin nila, natitrace sila ng government. Pero alam mo ito, tayo lang sa buong mundo, sa Asia, the Philippines is the only country in the world that does not require the registration of prepaid SIM cards. So, kailangan, ikaw pabor ka? Actually, sa dami ng nanloloko, mas magandang ang nire-register. Oo. Mas magandang nagre-register. Pero ang sabi sa akin ng friends ko sa NTC, hindi yan pinupush ng mga Globe, Smart. Kasi? Hindi sila kikita. Tama. Hindi sila kikita. Wala silang kita, dagdag trabaho pa. Pero nga, sabi ko, bibiktima rito yung mga OFWs. Kaya kailangan supportahan natin tong bill na to. Di ba? Pero Tita Lu, kasi kahapon lang, meron akong binigyan ng cellphone. Wow, penge. Hindi. Kakakala lang yun. Ni-require na siyang yung first text niya, ni-require siya na mag-register muna bago siya makapag-text. Hindi na kailangan pala ng bill, sabi ni Senator Soto, directive lang from NTC. Pwede na raw. Pero kasi Tita Lu, kapag walang bill, walang batas, hindi mo mapo-force yung mga tama. Dahil kapag proposal lang, pwede silang humindi, pwedeng umuo. Walang lakas. Naku kailangan na po natin supportahan ang bill na yan, lalo yung mga pamilyang OFW. Kung meron mang bill o directive from NTC, kailangan po yan. Kasi bakit ano ba itatago mo? Sinasabi ng mga human rights group. Yung ID nga lang, national ID, ayaw din nila. Ayaw ba nila maging maayos, di ba? Ang dami na po na biktima ng mga OFW families. Tama, si Quincy Jones lang smart na biktima. Ang ganda-ganda pa niyan, ha? Hindi mo kailangan mabibiktima ng 18,000 pesos na biktima ka ng mga SIM. Sana pinang-enjoy na lang natin yung 18,000. Kaya yung mga pamilyang OFW, ano ba naman tawagan niya? Pero ngayon through Facebook, syempre pwede mo nang i-message sa Facebook na, totoo ba to? Ikaw ba yung nagpapascratch or nagbebenta ng SIM, di ba? Buti kung scratch niya, kamot lang. Ang saya-saya. 11 minutes after 8 o'clock, dito pa rin sa programang Gabay ng OFW. Mamaya po makakausap natin ang PhilHealth. At syempre yung isang taga-Naik na hospital cleaners sila, siyam sila. Ngayon, pagdating dun sa Saudi, Abha, nakausap ko siya kanina, nawawala ko yung number niya, tatawagan natin siya mamaya. Pagdating doon, hindi sila naswelduhan. Naku, maraming ganyang kwento, Tita Lu. At hindi lang sila na insulto ng foreigner, na insulto rin sila ng mga Pilipino doon, nakakilala nila, na taga-agency. Sabi ba naman, kung gusto nyo umuwi, di sumakay kayo ng camel. Di ba? Imbis na bigyan sila ng mga ng tulong moral support. Di ba? Kaya yun, sinukwento niya sa akin. Mga Pilipino nating kababayan, minsan pag nasa abroad at maayos na, dapat, di ba, tumutulong sila doon sa mga, minsan naluloko natin yung mga kababayan. Diba? At ang problema, siyam sila, ngayon yung agency daw sila sa Pilipinas, bibigyan lang daw sila ng 2,000 pesos each. Ang sweldo nila 400, that's 20,000, no? Hindi nila nakuha. So, ngayon, humingi siya ng tulong sa atin. Ewan ko, hindi sumasagot si admin. Tita Lu, yung 2,000, kaya mong kitain yun dito sa Pilipinas. Oo nga, kaya ayaw nila. Oo, tatambling ka lang, may 2,000 ka. Kaya ito kasi, kapag pinush mo yung kaso, abuti ka naman ng siyam-siyam. Matanda ka na, hindi pa tapos ang kaso. 8-8 lang, siyam-siyam talaga. Hindi, ibig sabihin na, maputi ng buhok mo, hindi ka pa nananalo. Alam mo bakit? Kasi, recruitment agency, malakas yan sa POEA. Hindi, pero Tita Lu, alam mo yun. Hello, sir. Hindi. Ang POEA daw, impartial. Naks naman. Sabagay, alam mo ba, higpit yung administrator dyan. Dati-rate. Sino? Si Kakda. Yan. Dati-rate. Kapag pag year-end, nako, dami ko nakikita mga regalo dyan sa guard. Ngayon? Sa table. Pinagbawal lang niya.
Nasaan na yung regalo? Wala nang, bawal na magbigay ng gifts. Wala na sa table. At least, wala na rin talaga. Nasa loob na. Diniretso. Joke lang. Si Tita Lu nakakaloko. Mamaya, meron din po mga email scam victims. Mamaya, ang ganda ng hanay, pero pagkasulat, pagkagawa ng website, pero actually pala, peke yan. Galing din yung reminder na yan from POEA. Kasi naman, Tita Lu, napakadaling mag-maintain ng website. Meron ka lang 3,000 pesos a month. Makakagawa ka ng magandang website? Oo, maganda na yun. Oo, marami ka na maloloko. Hindi, joke. Kaya sasabihin natin dito kung paano ma-determine, malaman yung mga peke. Tatawag lang naman kayo sa POEA kung ito bang nasa website na ito na nagre-recruit, totoo o hindi, yan. 15 minutes pa lang, dami na natin na-tackle, Kasi babalik po ang programang Gabay ng OFW with Tita Lu Medina and Jonas Rivera. Panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Mare, alam mo ba, ang pamilya ni Aling Bebang kasali raw sa National Household Targeting System ng DSWD. Ano yun? Ito yung talaan ng mga pinakamahihirap na pamilya na bibigyan ng PhilHealth coverage. Di ba mahirap din naman tayo tulad nila? Ba't di tayo kasali? Oo nga no. Upang matiyak na nasa talaan ng NHTS, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office o bumisita sa www.philhealth.gov.ph. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka. Kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. Gabay ng OFW International. Isang oras na public service program para sa mga OFW. Tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Radyo Agila. Gabay ng OFW International with Tita Lu Medina. Ayan, magandang gabi pong muli. Tayo po'y nagbabalik dito sa programang Gabay ng OFW habang hinihintay natin si Tita Lu na naghahanap ng kanyang cellphone na iwan daw yata sa kanyang sasakyan. Ngayon po kayo na po pinag-uusapan po natin ang pag-iingat dahil sa mga scam na nangyayari. Tandaan po natin ang mga scam ay hindi lang nangyayari sa Facebook, hindi lang nangyayari sa cellphone, at marami pang mga, minsan kahit sa mga sulat at mga chain letters, minsan nangyayari na ang daming scam talagang dahil high-tech na tayo. Kaya ano-ano ang nagagawang scam ngayon sa panahon na to. Uy, bigyan mo muna yung foreign exchange rate. Ngayon na. Oh, now na. Sige, uminom ka muna. Pagod. Kasi layo niya galing pa ng tagig. The 42 nakatira, mayaman ito. Okay, ang ating forex, ang US dollar, 43.62. Yan. Ang Japan yen ay 0.4526. Ang Hong Kong dollar is 5.62. Ang Canadian dollar is 41.87. Singaporean dollar is 34.46. Australian dollar 39.29, Bahrain dinar, ito talaga pinakamataas, no? 115.72. Saudi Arabia Riyadh is 11.63. Ayun ang makaibigan natin. Mahal ba? 150? Parang 11.63. Oo nga, parang 11.52 lang. Para sa mga kaibigan natin dyan sa UAE, ang dirham ay 11.87. Ang Korea won ay 0.039, ang European dollar is 58.20, at of course ang Brunei ay 34.30. Euro. Di dollar yon, euro. Euro pala, European euro. Okay, makakausap natin si Jenny Javier from Nai, Cavite. Naku, sila po yung
hospital cleaners, siyam sila na nagpunta ng Saudi Arabia. Pagkatapos nagka-problema. Inabot sila ng 1 year doon, hindi sila nasweldohan. Hindi nasweldohan ng tama. Pero nasaan na sila titulo ngayon? Sa Pilipinas. At nagpapatulong sila kay Attorney Robert Chua ng Overseas Workers Welfare Administration dahil nga hindi sila nasweldohan. Pero, sige, kausapin natin. Hello, Jenny? Hello, Jenny. Magandang gabi. Hello, Jenny. Tapos na po. Naku, tapos na po. Yan, si Jenny po ay pansamantalang nawala sa linya. Jenny, Pero yeah. Jenny Javier. Ayan, bumabalik na si Jenny Javier. Oh, ayan, maririnig. Hello, Jenny, kumusta? Ito po, medyo hindi pa ho okay. Kwento mo ngayon nangyari sa inyo. Kasama ko si Kuya Jonas Rivera sa programang Gabay ng OFW. Pakikwento yung inyong masaklap na karanasan sa Saudi. Yun nga po, bali po nung nakapunta po ako ng Saudi, nung umalis po ako noong June 1, 2012 po. So maganda po yung approach po sa amin. So hindi po namin nakalain. Sa after 2 months po, meron na po kami na encounter na mga problema tulad po ng ikama namin na hindi po naibigay. Bali po, 6 months na po kami pinasahod. After po nung another na naman po, month of November hanggang up to June, hindi na po kami pinasahod ng kumpanya sa Saudi. After 2 months pa lang, may problema na kayong ikama. Ibig sabihin, wala kayong ID. Hindi kayo makakalabas kapag walang ID? Hindi po talaga kami nakakalabas. Kasi po, pag lalabas po kami, natatakot naman po kami kasi baka huhulihin po kami ng pulis. Okay. So, nagtatrabaho kayo sa ospital? Hindi kami alam kung saan ho yung mga pasyalan doon. Kasi napakalayo. From Riyadh, kasi Aba po kami, 16 hours na po yung biyahe namin. Kaya po, natatakot po talaga kami. Kaya nagfile na po kami ng complaint sa atin, sa PUEA, lahat po ng pwede namin lapitan, lahat po ng pakikisama na rin sa hospital ng Taklit General Hospital po sa Abaha. Nakikiusap po ako sa direktor namin na kung pwede tulungan kaming makapunta ng Riyadh para makomplain po namin ng agency namin, yung company po nga namin. Ito pong SND na many times po kaming gumagawa ng sulat, wala akong nagagawa. Kung hindi pa po kami nagkaisa na bali po, actually po, kami, 5 kaming natira. Kasi 6 kami dati sa isang hospital. Yung isa po, napauwi po yun eh. So, yun po. Okay, anong pangalan ng agency sa Pilipinas? Sa Pilipinas po, SND Manpower. SND? Dito po yun sa Mabini. Anong pangalan? SNB? SND Manpower INC. Alam ko, sarap maging bading. SNB. Joke lang. Opo. So, yun nga po. Bali po, sinagot naman po nila yung ticket namin. Tapos yung tawag po, naibigay nga po nila, pero partial lang. So, kaya nga lang, ang masaklap nito, binigay nga pong sahod, pero wala silang paitustos sa amin sa yung allowance namin doon sa Riyadh. Kaya yung binigay niya sa aming sahod, yun din ang ginastos namin. Kaya nga po, sabi ko nga po sa kanila, kung gagastusin namin dito sa Saudi pa rin yung pera niya, walang kwenta, walang fayda. Tama. Pero kung mapauwi nyo kami ng mabilisan, mga 1 linggo lang kami, may halaga yung perang sasahurin namin at pinaghirapan namin. Kaya umuwi kami ng wala. Kasi kinain namin doon, dahil sa hotel nga po kami. Bawal naman magluto doon, kaya puro lahat order sa labas. Jenny, sandali, pwede magsalita? Kahit konting consideration man lang, mabigyan kami. Jenny, sandali, tapos si Jonas. Jenny, mga magkano ang na-expect ninyong utang sa inyo ng inyong agency? Jenny, magkano daw mga palagay mo utang ng agency? Magkano kaya yung dapat mong kunin sa agency para makabawi kayo? Ako kasi hindi nga rin po sila tumupad sa kontrata eh. Kasi ang kontrata namin $400. Ang naibigay lang sa amin sa Real, 9 plus 2. Tapos kinakatasan pa kami every month ng 100. So magkano yun sa piso?
Oo. So, yung $400 time is 40 something. That's almost 17,000. No? Less, more or less. Kalahati po yung nawala. So, nagkaroon na ba kayo ng pag-uusap ng kinatawan ng... Meron po kami ngayong pangatlong hearing po kasi nag-hearing po kami nung last po, nung August 8. Saan? Sabi nga po ni Atty. Chavez. Sa OWA. Na ano po, bali po pag-uusapan ulit sa pangatlong hearing kung itutupad po ba nila yung hinihiling namin. Maliit lang pong halaga yon. Even po yung binibigay nila, offer nila sa amin, 2,000. Ano man yung 2,000? Liit nun. Kahit man lang sana, hiniling na nga namin. Gusto nga ko sana namin, kahit 20 min na lang, pasimula. Ang usapan na lang namin magkakasamahan, kaming 6 po, na kung pwede, kahit sa 10,000 naman, pasimula. Kasi, sa 2,000 nga po, Pan-load lang yun, eh. Pan-load lang yun. Ayaw pa nilang yung 2,000 yung naiabot nila. Kahit man lang sana, kahit konti, saan man naaabot yung 2,000, kulang pa yung pamasahe. Tama. Okay. Sino? Attorney Chavez sa OWA office ito, no? Opo. Siya po yung talagang napakabait na tumutulong po sa amin ngayon. Yun po. Saka napapasalamat po ako dun sa mga taga-Tatlit, General. Kung wala ho sila, saka yung mga reporter doon. Pero po yung mga iba nang insulto sa amin. Sige, sumbong mo. Pinabayaan kami. Diyos na lang ho bala sa kanila. Pinapasa Diyos ko na lang po. Ano ba yung ginawa sa inyo ng mga kapwa Pinoy nakwento mo kanina sa akin nung nasa bahay ako na na-insulto kayo, nasumakay kayo ng camel, pauwi ng Pilipinas? Opo. Kasi po yun, nung lagi ho kami reklamo dahil wala na ako kaming pantawag. So, nag-open po ako ng chika. So, pinahiram po ako ng mga nurse doon, ng computer, para makapag-open ng chika. So, andun yung insulto niya. Na kung gusto niyo pumunta ng Riyadh, pumunta ng opisina, magreklamo kayo sa company, sa agency, sa IDG, yung International Development Group, yung company po sa Riyadh. Sumakay kayo ng camel, tatakbuhin nyo magmula abang, ano naman po yun? Tama. Jenny, sino mismo yung nagsabi sa'yo niyan? Hindi naman po tama, dapat maganda siyang mag-advise kasi unang-una, although sabihin na natin mga janitress lang kami, kahit pa paano, may utak ka naman. Siya nga, may pinag-aralan nga siya, pero grabe naman siya ma-insulto sa kapwa. Pinoy pa naman siya. May tanong si Jonas. O yan, ako sabi mo. Hi, Jenny. Jenny, di ko makaraan sa'yo, ha? Jenny, sino yung nagsabi sa'yo sumakay ka na lang ng camel o sumakay na lang kayo ng camel? Taga-agency. Pangalan? Naputol? Malas mo. Malas talaga. Hello, Jenny, balikan ka namin. Yung Globe talaga, pag sabi unlimited, hindi siya unlimited. Actually, ang unlimited ng Globe is after 12 minutes. Napaputol siya. Okay. Sige, pag-usapan natin. Unlimited calls, pero limited. Yung tawag, timing. oo nga. Si every Jenny. 12 minutes na puputol. Okay, tawagan natin siya uli. Yung Pilipino daw nagsabi, ang company na sinasabi niya rin sa abroad is IDG, International Development Group. Parang hindi naman sila na-develop yung buhay doon. Hello, Jenny! May tanong si Jonas kung sino daw yung nagsabi sa inyo sumakay kayo ng camel. O sige, kausapin mo siya. Bobby Saragosa po. Bobby Saragosa. Yung manager po yun ng SND Manpower. Also, yung kumbaga Pilipino yan, yung nagsabi sa inyo sumakay kayo ng camel. Opo, hindi naman ho tama yung pagdidiro niya. Kumbaga, trauma na kami. Hindi talaga okay kasi mahirap sumakay ng camel. Oo nga, joke lang kita, pero hindi talaga maganda yung advice sa inyo kasi mainit sumakay din ng camel. Oo, dito, kung sumakay kami, hindi na kami makakarating ng Riyadh. Baka doon pa lang sa may labas pa ng ospital, sa layunan, pakapatay na kami. Naku, ako talaga, kung ako yung may-ari ng agency, dapat maalis yung taong nagsabi sa inyo yan. Unang-una, nakaka-insulto yung ginawa niya sa inyo. Tsaka imbis na tulungan sila. Yeah, imbis na kasi syempre, ito na nga yung mga taong natutrauma na sa nangyayari sa kanila, tapos sasabihan mo pang, sumakay ka ng camel. Oo. Teka nga, bakit nga ba sila nag-abroad? Bakit Saudi? Andiyan po yung sasabihin ka pa ng mayabang, pang-iinsulto. Ano naman yung pagyayabang? Worry ka na nga sa buhay mo eh. Gustong-gusto mo na makauwi dahil gawa yung mga pamilya mo, nag-aalala na. Jenny, gusto lang malaman din ni Tita Lu, ano talaga ang pinaka-reason of course, sabi natin laging financial, pero ano yung pinaka-nag-push sa inyo para tanggapin yung trabaho dyan sa Riyadh?
Siyempre po, yung pamilya ko, lalo ako, siyempre po, bali po, ako lang po yung umano sa mga anak ko dahil wala nga po akong, yung pong mga anak ko po sa una po hindi ko nga po nakakasama, kaya nga po ako nag-abroad para po sa kanila. Ilan ba anak mo, Jenny? Ang anak ko po, bali po 4. 2 po sa una, 2 din po sa pangalawa. Jenny, hindi na dami ang 4 na. Opo, kailangan na po ito nga po, sabi ko nga po mag-a-apply ako after ulit po ng makalipas muna, makasama ko muna yung mga bata, tapos to, apply po ulit ako, ang hirap po ng buhay dito sa atin. Wala ka dala-dala si Jenny. Yung po nag-offer sila sa amin na kung pwede, matanggapin namin 2,000 plus yung sila po mag-aasikaso ng pagbilang papuntang mamili kami ng country na gusto namin, Qatar or Dubai. Ang sabi ko nga po, galing ka na sa nagproblema sa'yo, nagpahirap sa'yo, bakit pa ako babalik sa agency na yan? Oo, baka maulit lang. Makakalimutan. Paano ko yung makakalimutan kung dyan pa rin ako mag-a-apply? Tama po ba ako doon, sir? Hindi, tama naman ang point mo, Jenny. Paano mo pagkakatiwalaan yung isang agency na naglagay sa'yo sa alanganin at hindi pa mabigay yung responsibilidad nila na pinagtrabahuan mo at sasabihin ilalagay ka na panibago sa isa pang bansa, baka nadagdagan pa utang nila sa'yo. Oo nga, tsaka 2002, masyadong maliit yung Tito Lu. It's too small kasi pamasahe lang nila yun. Ngayon, farm, halos nagkakasakit na kami. Kasi hindi na kami pinapalabas ng ospital, nakakulong lang kami. Para kaming nasa... Para kung mga pasyente na doon. Kasi galit na yung mga nasa itaas. Kasi ayaw na nga talaga namin magtrabaho dahil kami magtatrabaho, wala namang sahod. Tama. Okay. Talaga wala siya kadala-dala. Teka. Siyempre po, na pwede mag-stop na kami ng May 31. Kahit anong gawin pamimiyat sa amin, isarado man kami din, okay lang. Kaya po, inaabutan na lang kami ng mga pagkain ng mga nurse. Oo nga. Kasi gano'n pwedeng announcer. Nilalak kami, bawal kaming lumabas. Kahit pumunta kami ng Bacala, bumili ng pagkain, hindi kami pwedeng lumabas. Pero inside din po siya sa hospital, pero hindi po talaga po pwede. Kasi nga po, yun nga daw, kasi nga, baka daw kami tumakas o maglalaway. Paano ka maglalaway sa nakakatakot na lugar? Tama, hindi mo nyo alam yung lugar, wala rin kayo ikama, hindi kayo makakaalis. Hindi po talaga po. So hindi ka alam mo, dapat... Asahan mo na yung buhay mo, hindi ka na makauuwing buhay. Jenny, hindi ako makapagsalita sa'yo. Puputulon na kita. Jenny, ganito na lang. Iba kong kasama, ma'am, yung pong iba po kasi siyang na po kami, ibang hospital sa Taloma Hospital. So yung 3 po doon nag-run away. Kaya na po din walang pasahod. Nasaan na sila ngayon? Anong nangyari sa kanila? Siya lang po yung mga nakasama ko, na kami po yung 6. Okay. Opo, yung 3 po kasi naligawan po yata ng agency. Kaya, yun na lang, good luck na lang sa kanila. Late, no? Huwag silang pumayag. Anim kami. Kaya nyo pa yan. Kami, lalaban pa rin kami. Tama. Sino na lang bahala. Sige, tulungan ka namin sa POEA. Kaya lang din namin makontak ngayon si Hans Kakdak. Papuntahin namin kayo doon. Pagpunta nyo ron, tawagan nyo ako, samahan ko kayo doon. Okay, maraming salamat, Jenny. Hindi ako makasingit sa'yo. Okay. Bye-bye. Basta text lang. Okay, bye-bye. Okay. Naku, may sasabihin sana ako sa kanya kung bakit of all countries, bakit Saudi Arabia. Alam mo kasi, Tito Lu, hindi naman sa katulad nila, Jenny, kaya sila pipilitan pa. Of course, kung meron kang choice, mas gusto mo sa mas magandang bansa, di ba? Mas yung well-protected yung OFW, pero like Hong Kong, Singapore. Sa ibang lugar kasi, less ang opportunities. Hindi ganun kabilis. Pag sa Saudi Arabia kasi or sa Middle East, cleaners. Mabilis. Cleaners na pwede na. Ang bilis. Gusto mo next month, anong ka na? Pero para sa kanila kasi safe na dahil hospital. Ang nakakatakot kasi sa bahay. Oo nga. Diba? Doon sa hospital marami sila at medyo makakaiwas sila sa sexual harassment. Pero ang irony lang doon, Tito Lu, nagkakasakit na sila sa ospital. Para silang mga pasyente. Para silang pasyente. Oo nga, may sasabihin sana, okay, Jen, marami pa ako tatanong, hindi ako makasingit. Dire-diretso magsalita. 8:35 ang ating oras, ito pa rin sa gabay ng OFW.
Try natin makausap si POEA Administrator Kakdak kung masasagot yung kanilang problema na tinatawaran ng 2,000 lang ng agency. Parang mabilis na lang. Masyado maliit yun. Hindi dapat. Oo nga, kasi tama. parang nakakatawa sila na nga may kasalanan, sila pa ang... Binabarat. Oo. Binabarat, parang isda. Okay, babalik po ang programang Gabay ng OFW with Tita Lou Medina and Jonas Rivera. Panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Mahal, may bago na naman daw benepisyo ang PhilHealth para sa OFW na katulad ko simula April 1. We, hindi nga. Totoo! Ito ang Primary Care Package o PCB1. Paano naman ang aming kooperatiba? Kabilang din ba? Siyempre! Si Aling Goring, nakasali sa sponsored program, kasali ba? Sinabi mo pa! Ano-ano namang benepisyo ang kasali sa PCB1? Napakarami! Urinalysis, konsultasyon, lipid profile, at marami pang iba. At lahat yan, libre! Naku, bakit hindi mo naman sinabi kaagad? Tayo na at dadaanan ko pa si Kumare para makasama. Para sa kompletong detalye, tumawag sa 441-7442. Mag-filling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Ang ating oras, dito pa rin sa Gabay ng OFW sa Radyo Aguila DZEC. Ito pa rin si Tita Lou Medina, kasama natin si Jonas Rivera. At tinawagan na natin si Dr. Israel Pargas ng PhilHealth, Vice President ng Corporate Affairs Division. Tama po ba? Hi Doc! Magandang gabi po at welcome sa ating programang Gabay ng OFW. Opo, magandang gabi po, Miss Lou, at magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig natin. Okay, kasama ko po si Jonas. Meron kami mga text messages dito. Basahin mo na. Ikaw na magbasa. Yan. Ito po, ito po ang unang text, sabi po dito, ni Mario Escano ng Angeles City. Tito Lou, listener po ninyo ang wife ko sa Taiwan. Ako po si Mario Escano. Matagal na po ako member ng PhilHealth. Yung asawa ko, ganun din po. Kaso di po continuous yung hulog niya. Pero yung akin, continuous. May polycystic po yung asawa ko or bukol sa ovary. Balak ko po ipa-laser na lang para mas makamura sa operation. Ask ko lang po kung covered siya ng PhilHealth yung operation ng asawa ko sa abroad. Okay lang daw po kung doon ma-confine at para konti bayaran, tutulungan daw po siya ng amo niya. Paano po kaya ang process ng PhilHealth sa abroad? Ano po kaya ang requirement na ipapakita doon? Opo. Unang-una, no, para kaya, magandang gabi, Jonas, no? Unang-una po, yung pong asawa niya, sinisis po na nasa abroad, dapat po ay member natin ng PhilHealth, no? Kasi as OFW member, kasi nire-require po natin yan. Okay. Kung doon po siya mako-confine sa abroad, pwede pong magamit yung PhilHealth niya kung meron pong enough contribution. Ngayon po, pag nadudoon, syempre hindi po natin yan makakalpas doon. Ang mangyayari po noon, pagka po nakalabas na siya sa ospital, yun pong mga records natin sa ospital doon ang kinakailangan natin. Unang-una, yung statement of accounts, yung pinagbayaran sa ospital doon, yun pong medical certificate galing doon sa ospital, at yung kanya pong proof of contribution. Pwede po yung i-file dito sa PhilHealth. Ang binibigyan po nating araw ay 180 days.
after discharge. So, pwede po ang mag-file na dito ay yung kanyang asawa para po mabayadan natin yung kanyang claim. So para pong reimbursement ang dating po nun? Opo, para po reimbursement po talaga, kasi po, syempre dun po sa abroad, ay hindi po yung kakal na send for PhilHealth. Pero ang kailangan nga po ay yung sinasabi nating premium contribution, yun pong kanyang statement of account, at yun pong medical certificate. Jonas, pakisabi din lang sa kanya na dapat po ito mga ito yung nakasulat sa English, tapos may 180 days sila to file. 180 days. Ang pinaka-concern po ni Mr. Mario Escano, yung kanyang asawa, hindi po daw tuloy-tuloy ang pagbabayad. Ano po kaya ang magiging tulong o assistance na magbibigay ng PhilHealth kapag hindi tuloy-tuloy? Una-una, kailangan po na dapat tuloy-tuloy yung payment kasi di ba nasa abroad required po yung OFW natin. Okay. Pero kung halimbawa naman po siya ay isang dependent, qualified dependent na kanyang asawa na nandito sa Pilipinas, pwede pa rin po yung gamitin. Kaya lang siyempre ang sinasabi po natin dahil sila po ay OFW, sila po ay dapat miyembro kasi nire-require yun, di ba? May kontrata tayo na umalis dito sa POEA. So, kailangan po sila yung miyembro din. Pero yung pagiging qualified dependent po niya, kung talagang hindi miyembro yung asawa, dahil siya naman ay legal spouse, pwede pong gamitin. Yan, medyo clear yan. At Tita Lu, may tanong pa po si Tita Lu. Okay. Doc, si Mirna Reyes, sabi niya, wala bang hotline na mas mabilis sumagot ng tawag? Kasi po, as ng nanay ko na nasa abroad, kung saan mag-inquire. At kung meron kami makukuha kasi yung bunso namin ay nagkasakit last week at na-confine. Meron na ba kayong online inquiry or registration? Lalo yung mga OFW na walang off? Opo. Actually, meron po tayo. Pwede po sila pumasok doon sa ating website, www.philhealth.gov.ph. Meron po doon silang makikita na online services. So, doon po sa online services, pwede po sila doon mag-register, mag-update ng kanilang membership. At saka, ngayon kasi nagsisimula na rin tayong pumunta sa abroad, no? The other weeks na po, nagpunta tayo sa Cambodia, sa Laos, at sa Vietnam. Meron po tayo ngayong nakaplano sa Hong Kong by this September and hopefully sa ibang bansa pa rin. Pero para mas mabilis po, meron tayo www.philhealth.gov.ph. Meron po doon na online services. Pwede po sila doon pumasok. Ibig sabihin, meron na kayong representative sa iba't ibang bansa starting this year? Actually po ay hindi pa permanenteng representative pero meron po mga pupunta. Katulad po nga ngayon, nung pong nagdaang buwan, meron po kaming pumunta at nagbigay tayo ng online services yun nga po sa sinabi ko sa Laos, sa Vietnam at saka sa Cambodia. At ngayon pong September, meron kaming schedule sa Hong Kong. Dun po sa mga ibang lugar na wala pa, through the website po, pwede, through the online services. So, bakit po Cambodia? Marami bang OFW doon? Kasi... Well, actually, marami din po. At saka po, ang nag-request din yung ating mga embassy. Okay. Opo. Kaya po, nakapunta rin po kami doon. Di ba, Doc Ish, ang mga OFW pwede namang magbayad in advance for the whole year? Ano yun? May discount po ba yun? Actually po, ang atin pong OFW, pag alis po nila, dun sa POEA, required na po na dapat nagbabayad sila. At ang bayadan nga po nila, actually po, ay kung ilan yung taon ang kontrata nila, halimbawa po, 1 taon o 2 taon, babayadan na po nila yon. Ngayon, kung halimbawa na dun sila sa abroad, no, tapos biglang nag-extend yung contract, dapat po yung kanilang contract ang ipagpapatuloy pa rin nila yung pagbabayad. Pwede po dito doon sa kanilang mga asawa or sa abroad po meron po tayong mga remittance centers na doon po yung Development Bank of the Philippines, meron din pong veterans sa abroad. At saka po through the iRemit, yung pong iRemit Payment Center, pwede po yon para po magbayad for PhilHealth. Okay, last na po ito from Riza ng Pampanga. Pwede po ba maging dependent ko yung nanay ko kahit dependent na siya ng kapatid ko? Ang pag-declare po ng dependency sa PhilHealth ay isa lamang po. No? So kung naka-declare na po siya dun sa kanyang kapatid, dun po sa kanyang kapatid. Kasi isang beses din lang naman po. Yung pong pag-halimbawa na confine, isa lang naman po ang dependency na pwedeng gamitin. Hindi po pwedeng gamitin yung kanya, pwedeng dun sa kapatid ng sabay-sabay. At saka yun nga po, kung naka-declare na po siya, dun sa kapatid niya, dun na po yun naka-declare. Kung ililipat po sa kanya yung dependency, tatanggalin po dapat yon sa magiging dependent ng kanyang kapatid. Ang kailangan pong form doon, yung PhilHealth Member Registration Form, ang kailangan po doon ay yung change of membership as dependent para po ma-declare sa kanya po. Pero dapat po matanggal na yung
magiging dependent sa kapatid niya. Okay, Doc. Pakisabi na lang po yung hotline nyo rito sa Pilipinas para sa mga gustong tumawag. Opo, pwede po kayong tumawag sa amin, 441-7442. Pwede po mag-iwan po kayo ng message doon. At meron din po kaming call center kasi namin yon, although 8 to 5. So may sasagot po sa inyo, 441-7442. Again, pwede din po kayo, www.philhealth.gov.ph. Meron din po kaming Facebook/PhilHealth. Meron din po kaming Twitter at Team PhilHealth po yung ating address. So, kahit po yung mga nasa abroad, pwede pong gamitin yung ating social media account. Daig ako ng may Twitter sila ko wala. Ako, Doc. Doc Is, maraming salamat po. Okay. Magandang gabi po at salamat po. Pero, Ma'am Lu, paalala ko rin lang po, tayo bilang miyembro ng PhilHealth ay maraming karapatan sa ating benepisyo, pero para masigurado po natin na makukuha natin ang benepisyo ng tama, siguraduhin din po natin na ang ating responsibilidad sa paghuhulog ng kontribusyon ay patuloy natin gagawin. So magandang gabi po sa inyong lahat at magandang gabi po sa mga tagapakinig. Okay, maraming salamat sir. Yan po ang si Doc Ish, Vice President for Corporate Affairs ng PhilHealth. Napakinggan nyo sa programang Gabay ng OFW. Have a nice weekend. Bye! Okay, nako. Dali naman pala eh. Nasa Cambodia na sila. Hindi pa ako napunta ron. Ang maganda rin tita doon ang Cambodia. Malapit lang, mura lang. Mura lang? Ang daming talaga? Oo, ang dami. May isang oras at kalahati ang biyahe. Di ba Taiwan, saglit lang tayo, 1 hour, 45 minutes. Mga ganun lang din. Mga 2 hours lang siguro. Magkadikit lang sila. Oo nga. Okay. Ang ating oras, 14 minutes before 9 o'clock. Time check brought to you by PhilHealth. Bawat Pilipino miyembro, bawat miyembro, protektado, kalusugan, sigurado. Panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Mare, alam mo ba, ang pamilya ni Aling Bebang kasali raw sa National Household Targeting System ng DSWD. Ano yun? Ito yung talaan ng mga pinakamahihirap na pamilya na bibigyan ng PhilHealth coverage. Di ba mahirap din naman tayo tulad nila? Ba't di tayo kasali? Oo nga no. Upang matiyak na nasa talaan ng NHTS, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office o bumisita sa www.philhealth.gov.ph. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka, kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. May good news tayo sa mga nanonood ng mga taga-Taiwan. Ayan, mga taga-Taiwan. Oo, pwede na kayo uli magtrabaho dyan. Ay, oo nga, Tita Lu, nabasa ko sa dami nating mga kaibigan sa Taiwan. Nilift na daw yung ban. Oo, at nasa news na rin. At merong mga comments dito. Si Beth Bartolo, napakahaba. Kaya lang sabi niyo kung basahin. Hi, Beth. At nga pala si Beth, si Pearly, si Lizelle. Sino pa bang na-meet natin doon? Si Mary Ellen Esperos? Si Vice. Sinong si Vice? Si Vice President ng RPFC. Si Beth Bartolo. Di ba siya ang Vice President? Hindi po yung lalaki. Si Celeste? Edward. Oo nga. Okay, so pwede na silang bumalik. Kaya lang ang problema, paano yung proseso? Ito ha. Actually, Tita Lu, few months ago, tinawagan ko sila kasi mayroong kaibigan gusto pumunta ng Taiwan.
ang ating publisher. Si Nene Ha. Sabi sa akin, wag muna ngayon, nakaban nga. Pati mga turista? Hindi naman. I mean, talaga magtrabaho. Pero ngayon, release na nga. That's a good news. Okay, ito sabi niya, comment ni Beth. Sana naman po maging matuto na tayo sa mga opisyalis nating mga palpak. Lalo na sa mga military natin. Actually, hindi sila military. Coast Guard. Military natin. Sabi nga po, masakit aminin ang katotohanan kada gagawa sila ng aksyon. Ipagtatanggol sila ng Pangulo natin. Kahit alam na mali po talaga ang pinagagawa ng mga opisyalis natin. Ang sinasabi po ni Beth dito, yung nasa video na, nasa YouTube na, kung paano pinagbabaril yung fisherman. Ang sinasabi doon binabangga. Hindi naman, nalinaw-linaw ng video. Panoorin yun sa YouTube. May kita po yun. Oo. Nilabas ito ng NBI. Kaya dapat talaga, ang mga, at tayo po mga Pilipino, mga Coast Guard, yung mga sundalo, maging tamang desisyon lagi. Kasi nakaka-apekto yung relasyon natin sa ibang bansa. Ito mga, diba? At tandaan natin, ang daming OFWs natin na pwedeng tamaan sa anumang magiging consequences ng mga action natin. Siyempre yung mga nag-apply nag-ready na yan, nag-resign na yan sa trabaho. Bili mo ilang months din nilang May pa. May, June, July, August. At least 3 months na. Dahil sa kapalpakan daw nila, kung may bitay na, sana bitay na ng mga iyan. Sabi ni Beth, tagalit si Beth. Kasi nga marami tayong kababayan na hindi nakaalis. Meron naman doon na nagalit yung mga amo dahil sa... Naghintay na sila Naghintay sila ng mga papunta na doon. Oo. Yung iba, basahin ko pa ba yung iba? Basta sabi niya, kayo po ang gabay ng OFW, sana po lubos na matutukan talaga ng gabay, yung lubos na nangangailangan ng tulong at dapat po makarating sa kinauukulan. Ito yung mga text niya sa akin dati na gawin daw, kumbaga, ipagtanggol natin yung mga OFW sa Taiwan, sa media, dahil nga naapektuhan, hindi nakaalis. Hindi na rin yun, hindi nakaalis yung iba. At least ngayon, good news na, di ba? Sorry lang pala katapat niya. Sorry lang. No, kakasama sila ng homicide. Pero Tita Lu, kasi pagbuhay ang pinag-uusapan. Ang hirap sabi ng sorry. Sorry tapos. Nakakasuhan sila, yung mga Coast Guard. Yan, abangan ang susunod na kabanata kung ano mangyayari. Kung kakasuhan sila saan? Sa Pilipinas, no? DOJ dyan. Yan. Kasi naayabang mismo pa sa Meba rin, mayabang. Okay, 9 minutes before 9. At least may good news na po tayo sa mga kababayan nating nasa Taiwan. Pwede na kayo mag-extend. At yung mga kababayan nating nangangarap na pumunta po ng Taiwan, pwede na. Yan. Pero really kaya lang baka napalitan na sila. Alam ko nakakuha na ng ibang lahi. Diba? Anyway, ang isa pang preferred naman ng mga Pilipino pa rin. Ang isa pang balita, no, yung mga papunta sa Iraq, hindi po lahat pwede, no? At kailangan daw i-close monitoring dahil hindi OFW, hindi domestic helpers ang kailangan doon. Karamihan sa construction. Pero pwede na daw. Wag after 6 or 9 years pwede na uli. So, syempre mga senador. So, mawawala na yung mga tatak natin sa mga passport natin na not allowed to travel in Iraq. Oo. So, ngayon pwede na. Pwede na ngayon. Safe na daw. Automatic yung Tito Lu, pag kumuha ka ng passport mo, di ba nakatatak na kaagad, bawal kang pumunta ng Iraq. Oo. Pero after ilang taon, after 6 years ata, pwede na uli. Oo nga, 6-year ban. Pwede na ako magpunta, pero ang sabi ng POEA, kailangan hintayin ng kanilang parang pinaka-go signal. So, 6 years from today? Oo. Hindi so 6 years tayo hindi nakapagpadala. Okay. So, open up ngayon. Pwede na. Pagtapos ng kay Angelo de la Cruz, natanda mo yung taga Pampanga, na kidnap for ransom. Yun. Tsaka, pag sabi mo naman Iraq, kumusta na ba sitwasyon ng Iraq ngayon? Nakakatakot. Hindi ako nanonood ng CNN. Basta sabi safe na rin sa mga workers, ha? Okay. Ay, may bad news ito, ha? Kailangan daw yung mga pupunta ng Canada magaling mag-English. Ay, naku, Tito Lu, totoo naman talaga yan. Actually, yung iba nga, nag-require pa ng French. French? Yeah. Sobrang man yun? May nagsabi sa akin, kailangan mo talaga mag-exam. Right. Meron silang mga nire-require na IELTS, yung mga ganong exam. Pero depende po yun kung anong trabaho ang papasukin mo doon. Sa Canada? Oo. Meron silang mga level 5, 6, 7 na dapat makuha mo sa score mo. Mag-invite tayo ng mga industry expert na mga papuntang Canada para mag-explain yan kung gano'ng kahirap magtrabaho. Oo. At ito yung sinasabi ko kanina. Yung email po, ito sa Singapore naman yan. Naku, kapag nabasa nyo, akala mo totoo. Pero hindi naman pala legit.
Yung mga, marami yan eh. Marami sa website, iba't ibang klase. So, babalikan po natin makalipas ang ilang paalala dito pa rin sa Gabay ng OFW. Panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Mahal, may bago na naman daw benepisyo ang PhilHealth para sa OFW na katulad ko simula April 1. We, hindi nga. Totoo! Ito ang Primary Care Package o PCB1. Paano naman ang aming kooperatiba? Kabilang din ba? Siyempre! Si Aling Goring, nakasali sa sponsored program, kasali ba? Sinabi mo pa! Ano-ano namang benepisyo ang kasali sa PCB1? Napakarami! Urinalysis, konsultasyon, lipid profile, at marami pang iba. At lahat yan, libre! Nako, bakit hindi mo naman sinabi kaagad? Tayo na at dadaanan ko pa si Kumare para makasama. Para sa kompletong detalye, tumawag sa 441-7442. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at iyong pamilya! May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka! Sa konting halaga, panalo ka! Lahat pwede sumali! Mag-member na! Punta na sa SSS branches nationwide! For details, go to sss.gov.ph. Okay, ito galing sa POEA, kagaya ng sinasabi ko last time, ibang email naman ang natanggap ng mga kababayan natin. Ito naman galing sa Singapore. Last time yung nag-text sa akin, nakatanggap siya ng email from Canada. Ito naman email galing ng Singapore sa Tan Tock Seng Hospital. So, may mga, minsan nakikita mo na lang sa mga nag-a-apply na may email na pinapadala sa kanila na galing sa mga hospital, lalo na mga nurses natin sa Katerba. Di ba katatapos na ng board exam? O yung nga palang pamangking ko pumasa sa buong Bulacan. Oo, si Kina Alexis Lakap. Oo. Ang dami nila sa school. Dalawa lang yata silang pumasa. At ang taas ng batting average. Malungkot pa siya kasi hindi daw siya nag-top. Pwede na rin, di ba? At least pumasa. At least pumasa. Kahit na yung nanay niya ay hindi niya kasama, nasa abroad, sa UAE. Alam niyo na mga ganda titalong news para sa mga magulang na nagtatrabaho at nagkapakahirap sa abroad. Oo nga. Yung bilang papasa ka. Oo, diba? papasa ka dahil marami na nagastos ang parents. At least makabawi-bawi man lang. Para gumaan-gaan ang buhay. Oo, sa dami na po naman nakatambay ng nurses, marami mga email scam. So, nagbabala yung Real Tan Tock Seng Hospital sa Singapore, nagpadala sila mismo ng email sa POEA to inform na hindi ho sila nagre-recruit ng medical workers kasi merong kumakalat na email na nagre-recruit sila ng mga Filipino nurses. So, mismo yung Tan Tock Seng Hospital from Singapore ang nag-remind na sa POEA na hindi totoo yun. Yeah. So, wala po daw recruitment na ginagawa ang hospital na nabanggit ni Tita Lou. Oo, kasi nakalagay sa email, nakasulat, a career at Tan Tock Seng Hospital offers you the opportunity to make a difference. O, di ba? Ang ganda ng pagkagawa. At tabaguhin ka talaga. Babaguhin ang buhay mo sa kalokohan nila. Ang sabi nga ng POEA, kailangan i-check nyo muna sa kanila kung itong mga email job scam na to ay yung mga email na to na nagre-recruit mo ay totoo or scam. Okay. Naku, matuto na po tayo na pag meron tayong mga nababasang mga ganyan, i-verify po natin. Siguro yung konting pagtawag sa POEA will save you a lot of money kaysa maloko ka. 722-1144 lang. 722-1144. Tapos si Tito Bo, kabisado. 55. O, lagi ako tumatawag doon eh. So, speaking of that, Tita Lou, mas maganda yung nagla-login sila sa work abroad.ph. Oy, Mark, ayan na ina-announce namin. Oh, Mark, kasi dyan sa
abroad.ph. Maraming jobs. Daming jobs. No placement fee. Yun ang pinakamaganda ng Tita Lu. Kasi pag no placement fee, madalang ang scam. Kasi wala na mapapala sa'yo. Oo. Pero pag no placement fee, marami kang kakupitesya dyan. Yun lang. At pagalingan na lang. Karamihan Tita Lu na nasa work abroad.ph, talagang sinasabi na license sila ng POEA. May mga job vacancies Oo nga, ang dami, Tita Lu. Oo nga, pero next week yung business segment mo. Ha? Sa next week po, ang business segments natin, Usapang negosyo. Usapang negosyo, usapang pera, para sa ikagaganda ng buhay ng ating mga pamilya ng OFWs. Ikagaganda ang ekonomiya ng ekonomiya ng Pilipinas, ikagagaan ng buhay ng mga OFW natin naghihirap sa ibang bansa. Okay, no placement fee kailangan sa Hong Kong ng beautician. Alam niyo kung ilan? 100 vacancies. 2 years lang na experience. Naku, dami kang Becky dito. Yun ang tanong, pwede ba ang Becky? Sa Hong Kong, pwede. Wala Saudi, hindi masyado. Wala tayong problema sa Hong Kong. Okay, sa Dubai, UAE, sa'yo meron din? Yeah, dito, Tita Lu, ang daming mga vacancies. Anong bansa? Ito naman ay sa Saudi Arabia. Anong trabaho? Ito yung mga sculptor, mga artist natin dito. Housekeeping supervisor, manicurist and sa Qatar pedicure. Din. Abu Dhabi, UAE. Okay, Abu Dhabi rin ito. Nail technician. Tawag nila sa mga manicurista, nail technician. Para sa mga gwardiya, tawag nila safety officer. Alam mo, Tito Lu, sa US naman, nung nag-stay ako doon, ang tawag nila yung parang doctor, podiatrist. Doctor sila doon, ha? Doctor? 6 months ka mag-aaral. Doctor? Para hindi ka basta pwedeng pumutol ng kuko sa US. Madidimanda. Madidimanda ka. Masakit na ng pa ako na murder na. Wala ka pang namagana. Doon ang tawag nila podiatrist. Doktor ang tawag siya. Yes. Podiatrist? Sabi ko nga gusto ko bala ko sana at that time, pwede mag-enroll para doktor din ang tawag sa akin. 6 months. O ito, Abu Dhabi Spa Manager. Yan, alam niyo naman kung ano yun. Ayan, spam. Spa. O urgent daw to, front desk agent. Oo. Saan to? Sa Doha, Qatar. Ikaw, saan yan? Ito, Academy Driver. Doha, Qatar din, Tita Lu. O to, Hotel Maintenance Manager, Papua New Guinea. Ito, mga family drivers, company drivers mula sa Saudi Arabia. Juice bartender. Yan, Muscat, Oman. Mga HRM graduate students. O restaurant manager, kailangan 12. Muscat, Oman. O ito kay Jenny, meron na naman kailangan cleaner and janitor. Jenny, wag na, ayaw na niya. Oo nga daw Sa Saudi Arabia po yan. Pero sana hindi na maulit ang nangyari kay Jenny kahit sa iba pa nating kababayan. Okay. Ay, mag-invite kami mga taga-recruitment agency na walang placement fee. Kaya abangan niyo yan, no? Para malaman ng mga kababayan natin paano yung process. Oo, kasi number one problema kapag mag-a-apply ka ng trabaho sa abroad, yung perang gagastusin. Placement fee. Pupunta ka natin para sa pera, tapos magagastos ka pa, wala ka pang panggastos. Siyempre, mamumutong sila, di problema na. May interest yan, lending, di ba? Naku, dumadami tuloy ang Bombay sa Pilipinas. Bombay pa naman. Kapag nagigipit sa Bombay, kumakapit. Pilipitan po natin ang mga salitang ganyan. Joke lang yan. Ay, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito si Tita Lu Medina. Sa Saturday ulit, may segment na kami tungkol sa pagnenegosyo. Pagkakitaan. Business coach to Yan, di ba? Yan. Ito po si Jonas Rivera at nagsasabing magandang gabi sa inyong lahat. Have a nice weekend. Bye! Bye! Gabay ng OFW International. Isang oras na public service program para sa mga OFW. Tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Radyo Agila. Gabay ng OFW International with Tita Lu Medina. Kahit saan, panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama niyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Mare, alam mo ba, ang pamilya ni Aling Bebang kasali raw sa National Household Targeting System ng DSWD. Ano
Ano yun? Ito yung talaan ng mga pinakamahihirap na pamilya na bibigyan ng PhilHealth coverage. Di ba mahirap din naman tayo tulad nila? Ba't di tayo kasali? Oo nga no. Upang matiyak na nasa talaan ng NHTS, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office o bumisita sa www.philhealth.gov.ph. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka, kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details.